sa mga paglabas namin, iwan din namin yung swimsuit. Apo, sir. Bale, meron po siya ang area na paglalagyan niyo po ng lahat ng mga skirts. Tapos bukas, yun ulit susutin namin. Iba na po. Iba na ulit. Kala ko yung take-out na siya rin po uwi na. Nila yung footwear. So, pagpasok niyo po right after dito, kuha na lang po dito na kahit kasize niya lang po na chinelas kasi ipang lalakad niyo lang naman po yan up to the shower area. And then sa shower area, ibang footwear din po ang gagamitin niya. So, based po sa nasabi sa orientation, white na footwear po ang gagamitin niya. And then sa loob po ay pagpasok nyo, meron po mga boxes po doon. So, may mga pangalan na po kayo doon. Nandun po yung scrubs, underwear, nipple tapes, and up sa babae po. And then, I think sa loob na po ipoprovide yung hairnet. So, right after na makuha niyo po yung ating mga gamit na designated po para sa inyo, ay punta na lang po tayo sa shower area. So, 5-5 po yun. So, again, pag po nakarinig po kayo ng pag-clip ng pinto, so hindi na po kayo makakalabas. So, ano lang po tayo, one-way area po sa loob. So, pagpasok natin and pag punta natin sa isang section or sa isang area sa loob, hindi na po tayo pwedeng bumalik. So, tuloy-tuloy na po yung ilang pagpasok lang po. So, that's for biosecurity purposes po natin. So guys, tapos na po kami nakapagligo, no? Nagaling po kami dun sa biosecurity. So ngayon po nakabihis na po kami, hindi na po kami papasok doon sa farm, no? So kanina is nakapagligo na tayo dun sa shower. Ayan, so mamaya po papasok po tayo doon sa farm, no? Malaki mainit ba? Mainit. Ha? Mainit. Sa amin hindi. Mainit to ma'am. Kasi kami yung mga doon sa shower. Ilang oras nga kayo mabasin. Ganon. Kasi kayo lang talagang gumagamit doon, no? Participants. Kami kasing staff ay meron kaming hiwalay na shower dito. Baka bukas siguro napilit yung left. Okay na yung left kaso malamig din eh. Malamig din. Bukas na lang, bawi tayo bukas, baka mainit na bukas. Yung nauna siguro, tapos naubos na yung mainit. Kasi yung may solar panels sa ibabaw, yun yung ginagamit namin para sa water heating. Then we process newborn piglets. Hopefully, manganganak po. Kasi the rest na naka-schedule na amin ay next week. May 13, tapos towards the end of the month, bakit meron ka ba? Hindi ko pa mamaraw-araw. Naka-assign na bot. Kahit mamaya yung hairnet para, ayun. Wala pa naman tayo sa loob. Ito po, hindi po yan tumihan ha. Yan po ay mga modules namin. Ito yung tinatawag namin small units. So, meron po kaming 2 pares ng small units. Ito ay 5 sow level ang kanya. So, we have 3 farrowing pens. We have 3 dry and pregnant. Tapos meron kaming 2 pens for female. Yan po guys, papasok mo kami guys dito sa farm, no? Dito sa ITCPH. Ready na po yung mga attire po namin. Ito po yung farm dito guys. Sa labas lang muna kami. Gusto namin magpakuna. Kasi hindi pwedeng hindi na magpakuna. Lumana na ang problema sa... Ito yung malitang butas. GP2 po ito guys. GP2 building. Pero bird naman kasi ang bird through kalaban. So, sabi ang lamok naman, hindi na siguro problema. Yan, may maliit yan. Size 6 o 7 yata. Siguro ko nakatihaya itong mga board. Palang. Pre, amazing sa mga ba? Diyan kami sa So guys, dito na kami guys. Pinalan din namin nung Sunday para po magamit natin ng Wednesday or Thursday. Kasi yung pampalan din na ating inilagay is 4 to 5 days.
Natin, i-check po natin yung mga baboy kung naglalandi po ba talaga sila. Kung standing hit po sila. Malikot. Ganon. Pero ito kung ganitong open, so diyan po natin malalaman talaga yung standing hit. Kasi kaluwag po yan, hindi po natin lagyan, ibig sabihin, hindi po talaga siya standing hit. So ito pong ganito. So madali pong malaman pagka talaga standing hit. Pero kung ito po ay hindi standing hit, paghawak pa lang po natin dyan, tatakbo na po siya. Sample nga po yung hindi standing. Lahat yata. Hawak na yung hindi standing hit. Yan. Yan. Yung kanina hinawakan niya talaga standing hit. Yan nga, iba. Hindi pa yun. Naubok pa yun. Standing hit. Ito. Ito yun. Kanya is laging sa gilid lang, hindi basta agad siya sumasamba. Sa babae po, sa bato kaya na. Ang iba po sa liit. Uy, natulo. Ito po mga standing ito. So, ganito. Pero ito pong kalimitan ng mga standing hit din. So ito po pwede natin paamoy at saka ito po yung catheter. So kasi po mga ito na lang po gagawin. Padulas. Yung ginagamit na yung mga lubricant. Ang lubi ng baboy, yung kapyo ko sa tao. Ganito po ko. Kuya, yung lubi na dito. Counterclockwise. Right. Counterclockwise. Left, oh left, counter. Wala, hindi pa, wala. Left po, left. Counter. Wala mo naman po standard na So, dapat haba na matira sa labas. Wala. Oh, wala naman. May pumapasok sa atin. Tapos ito, pwede mo i-check kung nakalak o hindi. Kuya, pataas po, hindi po baba. Pataas siya, pataas. Pataas, ano? Pataas, Hindi oh. po pababa. Baka 45 siya. Pagpasok. Bakit po? Kasi ang kuha kasi, yung sa iyo po, pero Malayang lang. Malayang lang. Malayang. Pero Kasi- kung pagka po talaga ko, hindi ba kung saan yung hinihingi ko, pero kasi na flat pack na sadyang may vacuum talaga siya. Hinihigop Hinihigop talaga siya. Yun ang maganda talaga yung maganda. Pag mabilis sumigaw po, ano? Pag maganda yung gano'n, kaya lang ang iba, nagbabaklong. Pero kung ipagpapatuloy mo na siguro ko baka Sa gilid lang. i-enhance mo na. Isip-isipin mo muna. Sana yung first time to? Tapos buwan mo ngayon, And po guys, dito po guys ay nagpa-practice po kami ng insemination dito, no? So kung nakikita niyo, yung iba dito is talagang interesadong matuto sa pag-EI. kayo naka-69. Ayan po. Hoy, siguro ito yung Tama yun yung kanya. O, doon ko ipapasok. Ito, Metric po, metric. 112. Meters, in meters. Yung baba po, yung baba, ang babahay natin. In centimeters po kasi yan eh. Two, So, ano yan? ay to... Ano ba to? 60? Ay, 8. Ano ba to? 80. 1, 2, 3. 4. 284 to Oo. 84, kamo na. 3.5. Yung 3.5 po, ano po makukuha natin na area? Ito yung, ano ba? Kung naaalala nyo, ilang kilos yung nandun? Yung sa range na yun? Hanggang 100. Hanggang 100. Apo. So, ibig sabihin, dapat kung 11 heads o ilan ba? 11 heads o ilalagay nyo, hanggang 100 kilograms lang. Iwan lang po siya. 10 Hindi, 11. 11. Pero up to 100 100 lang. yung target weight nyo. Yung target. Then saka nyo siya ngayon, Dispose na. i-dispose. Pag namit pa yung... Kasya po yung 11, ano, pero pagka 100 kilograms na. Yan. Opo. So sabi nga po natin, hindi natin isasama yung Yung trough. feeding trough, yung feed trough, hindi natin isasama. Dito pa daw. Oh. Sige po, apa. Oh, yan. Yan, 100 dito.
Ang sa baba, 54. 40 ano yan? 2.54. Oo, 2 point ano? 2.54. Dito po. Diyan, sir. Hindi, dito lang po sa... Ay, oo, doon Kasi lang. hindi natin Oo, isasama oo. yung... Eto, Pakay na natin. 2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Diyan po. 3.5. 2.5 saka 3.5. 3.53. 0.3. Oo. Yung space niya. 9. 9. Okay naman. Naka-monitor yan. Monitor type. Naka-monitor type yung mga bubong natin. Pero ito, halos wala na siyang ano eh. Dahil may ano na siya, may kisame na siya. Nilagyan na natin ng ano, ng ceiling. Kasi dati kasi wala pang ano, wala pang ceiling. Kaya napasok, iisipin nyo, oh. 15,000 ano eh. Lalo na kung ano yan, kung maaraw. No, ang kailangan lang natin ay 150 kasi nasa labas tayo eh. Kumbaga, yung natural light, sagap na sagap niya. Pero kung nasa loob tayo, madilim talaga yan. Baka mas mababa sa 150. 150. Kaya naglalagay tayo ngayon ng ilaw. No? Sa paglalagay natin ng ilaw, kino-compute din natin yon, no, kung ilan. So sa sunod na ang tawag dito na table, meron diyan, mako-compute natin kung ilang ilaw ba yung kailangan natin. Ano? Pag 150, Yung 150, 1.8 ay 1.1. 25 watts. Isang Ayan. 150. So, meron po kasi diyang table, no? Ang table natin dyan, makikita natin anong types ng mga ilaw ang meron dyan. per watts po. 25, 40, 60. Fluorescent. Incandescent at Fluorescent. fluorescent. Pero ngayon, ano ba yung ginagamit na madalas? Fluorescent. LED na. LED na ginagamit natin kasi mas mura, mas efficient, no? 10 lang yung linya o 10 lang yung mailalagay natin na bulb. Instead na 40 watts, gagawin natin. Yan, no? Pwede tayo magtaas ng wattage. Wattage. Yun na lang. Oo, ng wattage. Para mas mas maliwanag yung bato niya. Kesa kung dadagdag pa tayo ng linya, eh, syempre mas magiging magastos naman yun para sa atin. Pwede magtaas na lang tayo ng watts. No? Alright guys, nandito po tayo guys sa Gestation Building, no? Dito sa may ITCPH. Yan po kung nakikita po na dito guys. Hindi po siya madalas nagligo ng mga baboy dito. No, kasi ano sila eh. Naka-tunnel ventilated yung buildings dito, so hindi po kailangan na magligo. Yan. So yan po, tapos na po kami doon sa pagmi-measure ng yung spacing, no? Kung ilang bulb ang kailangan sa isang building. So ngayon po, ibang subject naman po ang itatakal namin ngayon guys. Sumam na po yung namin. Ilan natin siya pag nakakita sa'yo? Nakakakot. Oo. Okay, Kasi nakikita ka niya, kaya sa naglalagay. Ma'am, ilang beses kayo nagligo ng baboy dito? Wala na? Hindi na kayo nagligo ng baboy? Nagliligo? Oh? Ako, nagliligo pa din po kami pero hindi po kasi kami po ay nag-practice ng dry cleaning. Ah. So, dry cleaning kasi namin-minimize po yung use ng water. Pero naliligo pa din po kami pero hindi po talaga yung lang. Para mahiya yung ASF kasi madumi na yung paan natin. Okay po. So, since tapos na po kayo kay engineer, proceed na po tayo sa backfat measurement. Backfat. Okay. Pakilala ka muna, ma'am. Sige po, ako po pala si Miss Abby. Dalaga pa. Ay! Nako! Ay, tulungan naman, oh. Okay. Gentleman, oh. Okay, okay lang po. Backpack nature. So yung subject po namin ngayon guys is backfat measurement. 20.
natin yung backpack thickness na meron yung isang saw or gill. So, kapag kayo po ay kukuha or mag-select ng female breeder, ano po yung mga instances or mga parameters na tinitingnan niyo? Yung body condition po. Maganda Body yung condition? Body condition. body condition, bantay yung paa, Paa? Yung tits. tapos at least 7 teeth, Oh, 7 pairs. 7 pairs. 7 to 8. 7 to 8. Aside po din sa physical, yung edad po kaya ilan? 7 to 8 months. 7 to 8 months. Yung weight po kaya niya? 135 to 150. 130 to 150. 150. So, di ba po, apart doon sinabanggit yung age, body weight, and yung physical characteristics, and also yung number of expression, yung backpack thickness. Yung backpack. Backpack thickness is also one of the parameter to consider kapag nagsiselect kayo ng female breeder. Kasi bakit po? Kasi yung backpack thickness also dominates yung tinatawag natin na litter size, farrowing rate, at puberty attainment. Ayon po kasi sa study, kapag maganda po yung backpack thickness na meron yung isang animal, pumasok siya doon sa ideal, maganda po yung litter size na ibibigay sa inyo compared doon sa animals na may low backpack thickness. At maganda din po, tinatawag na meron siyang early puberty attainment. Mas maaga po siyang maglandi kumpara doon sa animals na may low backpack thickness. Maganda din po yung kanyang farrowing rate kumpara doon sa animals na may low backpack thickness. At also, yung mga piglet na galing doon sa animals na may high backpack thickness, mas maganda po yung growth at winning size kumpara doon sa animals or sow na may low backpack thickness. So, yung ating backpack thickness is yung reserve energy po yun ng baboy natin. This one. Sa ilan nga pong stages pinagdadaanan ng ating alaga. Meron tayong breeding, Station. gestation, Farrowing. farrowing, Dry. Lactation. farrowing, lactation, Lactation. weaning. Weaning. So, sa limang yun na stages, nababawasan po ang reserve energy ng Ng isang inahin. animals. Lang isang mo, galing sa mukha. Idiin mo, pre. Dadamihan mo. Diretso prito. Excuse nga po. Saan yung, ano ma'am? Doon, sa tapat nun, ng mark. Ay, ito mahirap. Ayun, tama, no backpack. Pindutin mo sa ilalim, sa likod. Magsisiro. Asa na? Nagsiro na? Ayun, zero na, okay. Mamaya. Tama. Idiin mo, ayan, idiin mo. Lagyan mo Wala ng na gigil. po ang picture kay sir. Gigil. Picture nyo, Bayad po picture. siya. Pag mag-body score kayo, Oh, ilan po? 2. Two yan, two. Oh, Nakikita nyo, tansyado na eh, oh. Kitang-kita po. Tansyado na eh, oh. Pag walang reading? Tansyado na May eh. reading yan, sir. Pero, dun, pag nag-zero po, sir, na hindi nyo mahanap, galawin nyo within the area po. Pero may info, no? Ikaw ma'am, di ka na gumagamit yan eh, I'm sure eh. Kabisado mo na yan, ang mga inahin. Maglalaro lang sa ganun yan eh. Ano, kabisado mo na. Maglalaro lang eh. O picturean nyo daw, papasa nyo yan pag mag-apply abroad. Kailangan yan. Ilan? Kailangan yan. May info Pasa po, yan sir. sa magsaysay. Huwag mong gaano, sir. Stop house. Alam nyo ha. Okay lang bang nilalaro ma'am o patiin lang? Didiin sir. Huwag nang nilalarong ganun. Hindi na ako ganun. Oh, dain lang pala pare. Yan, ang ano na lang, sir, kunyari wala kayong makita dito, pero pwede kayong humanap sa ibang group. 10. Kabila. Okay, oh. 10. Isa pang try kasi pwedeng mabago yun, pwedeng tumaas yun. Oo nga. Ano, sir? Ito, sir. Oh, zero. Back to zero. Back to zero, pre. Ano yung lumabas? Wala pa. Mali. Ito yan, sa likod. Pindutan mo sa likod, pre. Ay, Zero. zero pa. Hindi sa likod, sir. Likod sa likod. Sa ibaba. Ayun. Huwag mo na ilaro, pre. Idiin Oh, idiin mo na. Ay, next, sir. Idiin mo na. Mas maganda kasi yung nila. Para mag-enjoy yan. Ang baba naman. Mababa. Yan, maintain. Ayun. Tingnan mo pa po, sir. Zero mo muna, then... Idiin mo.
Sir, ang zero sa likod lang. Ano, sa likod tayo na. Ayan. Zero. Sa likod. Yan, diin. Diin mo. Diin mo! Ito lalaki ka! Hindi ka pre, wag mong nilaro pe. 6 lang talaga. 6 lang talaga. Hindi, nag-8 yung kanina eh. Yung kanina, 10? Sir, Diin